Isa ka rin ba sa mga tao na ayaw makinig ng pangangaral o pagtuturo ng Biblia? Ayaw magbasa ng Biblia at ayaw pumunta sa pagtitipon ng mga born-again Christian? Dahil ang katwiran mo, ang tagal naman ng pagsasalita ng pastor nyo, ang tagal naman ng simba nyo. Yung feeling mo kapag nag-a-attend ka sa born-again church, mag-iiba ka na ng relihiyon. Una, hindi po makakapagligtas ng relihiyon. At kahit born again ang isang tao, hindi pa rin po siya maliligtas, maliban lamang na gawin ng taong ito ang kalooban ng Ama. Yan po ang sinasabi sa Mateo 7 verse 21. Hindi raw po lahat ng tumatawag, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. So, hindi po ibig sabihin na nagpipray, nagbabasa ng Biblia, mabait ang isang tao, walang kaaway, ay sigurado na siya ay aakyat sa langit kapag namatay. Ito po kasi ang malimit sabihin ng tao kapag tinanong siya ng ganito. Kung mamamatay ka, tingin mo saan pupunta ang kaluluwa mo? Ang malimit po na sagot ng tao ay sa langit. Kapag tinanong kung bakit siya sa langit pupunta kapag namatay, ang sagot po ay dahil mabait ako. Hindi ako pumapatay. Wala akong kaaway. Lahat kasundo ko ang mga tao sa paligid ko. May mga nangungutang nga sa akin. Hindi nagbabayad, pero pinapabayaan ko na lang. Ilan po yan sa katwiran ng tao. Pero alam mo ba, sabi ng Ephesians 2:8 and 9, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya maliligtas ang isang tao. Ang salvation o kaligtasan po ay regalo. Hindi po ito hinihingi. Kusa po itong ibinibigay at lahat ng tao may regalo ang Diyos na kaligtasan. Ang tanong, gusto mo ba ng regalong ito? Tinatanggap mo ba ang regalong ito na kaligtasan mula sa Panginoon? Dapat opo. Tanggapin natin dahil tanging ang Diyos lang ang may kakayahan na magbigay ng kaligtasan. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili sa impyerno. Ang pakikinig ng pangangaral ng Biblia ang susi upang maligtas ang isang tao, gumawa ng tama sa paningin ng Diyos. Hindi po ito kayang ligtas na relihiyon. Mula po sa Acts 4:12, tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus ang makakapagligtas sa mga tao na nagnanais maligtas at makasama ang Diyos forever. Pag-isipan mo kapatid, maikli lang ang ating buhay. We need to decide kung saan natin nais na mag-spend ng eternity. Sa langit ba o sa impyerno?